Para sa dagdag kaalaman, welcome natin dito sa studio si political analyst Gail Hoffman. Salamat sa pagpunta, Gail. Marami tayong pag-uusapan. Gusto kong simulan sa narinig natin mula kay Gadi Eisenkot, ang dating hepe ng IDF, na nagsalita tungkol sa breakthrough na ito, ang framework agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon, na pinamagitan, syempre, ng Washington. Maraming reaksyon at pangamba, marami ring duda. Ano ang natutunan mo sa politika? Sa larangan ng politika, Benita, ito ay isang pagkakataon para kay Eisenkot na ipakita ang kanyang mga kakayahan sa seguridad at ipunto na hindi siya kaliwa gaya ng gustong ipakita ni Netanyahu sa kanya na yung eleksyon. Kung kaya niyang maging mas matatag kaysa sa kanya pagkatapos ng kasunduan, mababawasan ang tsansa na maipakita siyang kaliwa. May peklat siya sa nakaraan dahil sinuportahan niya ang pagtatatag ng Estadong Palestino at sigurado akong palagi iyong ipapaalala sa kanya. Pero siya ang general na namuna sa Northern Command noon, kaya masasabi niyang hindi sapat ang katatagan ni Netanyahu. Kumusta naman siya bilang lumalabas na hamon kay Benjamin Netanyahu na ayon sa pinakabagong mga survey ay malayo ang lamang kumpara sa iba pang mga pangunahing kalaban? Mga survey na nagtatanong kung sino ang pinakaangkop na maging punong ministro. Diyan may kalamangan si Eisenkot kay Netanyahu. Yung bilang ng mga mandato sa pagitan ng mga partido ay pabago-bago, pero mas lalo na siyang nakikita bilang isang kapanipaniwalang kandidato na papalit kay Netanyahu. Magandang balita para kay Eisenkot dahil patuloy na tumataas ang kanyang numero sa kampanyang ito ng eleksyon. At pagdating sa iba pang tinatawag na mga hamon at iba't ibang pagsasanid na maaring mangyari at kung paano maaring maganap ang mga bagay-bagay lalo na sa panig ng oposisyon, ano ang natutunan mo mula sa iyong mga source na yon? Ano ang itsura nito? Bonita, napakaaga pa talaga. Mahaba-haba pa ang panahon bago kailangang isumite ang mga listahan. Isa sa mga ulat ni Yundabe ay tungkol sa kung paano nailantad sa publiko ang mga punto ni Bennett at kung saan binanggit niya na may respeto siya kay Eisenkot. Pero may learning curve daw kung siya ang punong ministro. Kailangan daw ng may karanasan nagsilbi na sa posisyon ng 1 taon at kalahati. Pero di totoo, 1 taon lang talaga yon. At alam mo, lahat sila ay may kanya-kanyang laro. Maraming mga bagong tao ang pumapasok sa politika. Narinig natin ngayong gabi si Eliezer Boch, dating alkalde ng Beit Shemesh. At bawat partido ay mangangailangan ng isang amang namatayan ng anak, isang inang namatayan ng anak, o isang taong nakaligtas sa Nova Festival, o isang bihag na nakauwi. Sila ay magiging mahalagang puhunan sa politika. Bawat partido ay kailangang may isa. Ngayon, dadalhin ako nito sa susunod kong punto. At iyon ay ang item na nakita natin kanina mula sa aking correspondent na si Joe Brown na nagsasalita tungkol kay Bezalel Smotrich. At itoon, sa totoo lang, nakakabaliw na komento na ginawa niya na inaangkin ang kredito sa pag-uwi ng mga Israeli hostage nang ligtas mula sa pagkakabihag ng Hamas sa Gaza. Nakita natin ang reaksyon ng mga pamilya sa event na yon. Ramdam ang sakit. Ano masasabi mo sa ganitong komento mula sa lider ng Dulong Kanan? Hindi naman totoo ito. Ano ang gusto niyang palabasin? Sinusubukan niyang manatili sa itaas ng electoral threshold at magmukhang makatao. Pero grabe, Hindi naman siya nagmumukhang makatao dito kahit kaunti. nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Paulit-ulit siyang bumoto laban sa pagpapauwi ng mga bihag. At hindi niya isinasaalang-alang na may mga bihag na bumalik na patay na. At kapag sinabi niyang, dinala ko lahat ng bihag pa uwi, hindi kasama ang mga patay. Pero hindi, nakikinig siya sa mga strategies na nagsasabing magmukhang makatao. Sa tingin ko, hindi lang ikaw ang di kumbinsido. Mukhang ang estratehiyang sinubukan niya ay bumalik sa kanya ng masama. Gusto ko ring malaman ang opinyon mo sa sinabi ni Benjamin Netanyahu tungkol sa malawak na pambansang gobyerno at kung maari itong kailanganin sa hinaharap. Ayon kay Yair Lapid, sa pagpupulong ng grupo nila, malahing panlilibak ito. Desperadong Hail Mary lang daw ito, ayon sa kanya, pagtatangkang manatili ng punong ministro sa pwesto. Ano masasabi mo sa pagtatangka niyang akitin ang iba't ibang partido ngayon? Matagal na akong nagko-cover ng politika at tuwing eleksyon, sinasabi niyang gusto niya ng pinakamalawak na gobyerno.
Iba't ibang political strategists na ang nagsabi sa kanya na sabihin yon dahil gusto ito ng publiko. Ayon sa survey, gusto nila ng mas malawak na gobyerno. Alam mo bang ibig sabihin nito? Walang ultra-orthodox, walang Arabo, walang kahit anong matindi o ekstremista. Lahat ay nasa mainstream, Zionista, parang katumbas ng mga bagay na halos walang tumututol sa Amerika. Pinapalayo ang masasamang tao. Mas malawak ang gobyerno niya, kaya mas kaunti ang sisi sa kanya para sa Oktubre 7. Yung nakita mo sa pangungutya kay Batsal Smotrich sa paligid ng Gaza ngayon, makikita mo yan araw-araw. Madalas mo makita na kinukutya ang mga politiko ng mga konektado sa Oktubre 7 para ipaalala kung paano sila bumoto at anong papel nila noon. Hindi na ito balita at magiging boring na rin para sa'yo. Tama ka talaga, matagal pa bago mag-Oktubre. Pero sa parehong panahon, alam ng mga tao kung ano ang nasa puso nila. Magbabantay kami. Gil Hoffman, gaya ng dati, nagpapasalamat ako na nandito ka sa studio. Maraming salamat.